pasaheros, habang tayo po'y nasa biyahe, maitulutan niyo po kung may bahagi sa inyo ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po ako manghihingi ng anumang halaga mula po sa inyo. Ang hiningi ko lang po ay konting minuto na ito po inyong pakinggan. Bulay-bulayin at tanggapin o panampalatayaan sapagkat ito po ang maghahatid po sa atin sa kaligtasan. Tayo po ang klase ng tao na interesado patungkol sa ating kaligtasan. Kung ikaw yung tao na yon na nais mo ring mapalangit, kaya alam mo ang buhay mo sa lupa ay pansamantala lamang. Pakinggan mong mabuti ang mabuting balitang ito dahil ito po ang magbibigay sa atin ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Kaya lamang ito mga kaibigan, ito po ay mula sa banal na kasulatan na inuutos ng ating Panginoong Jesucristo na ipangaral sa lahat ng tao upang sila po ay maligtas o magtamo ng buhay na walang hanggan. Kaya mga nanay, mga tatay, mga kuya, mga estudyante, bigyan niyo po ng konting oras ito na pakinggan sapagkat ito po ay magdudulot sa inyo ng malaking pag-asa sa buhay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang sabi ni Apostol Juan sa aklat niya sa kabanatang 3, talatang 16. Ang sabi po rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muli ko pong ulitin mga kaibigan, ito po yung mababasa sa aklat ng Juan, kabanatang 3, talatang 16, o yung mas kilalang John 3:16. Ang sabi po rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So para po sa mga nakikinig, malinaw po na tayo po'y mahal ng ating Amang nasa langit. Di po ba ito yung ating Ama na lagi nating tinatawagan pag tayo po'y nanalangin, humingi po tayo ng gabay, humingi po tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, humingi po tayo ng pag-iingat para sa ating pamilya, para sa ating mga anak, para sa ating trabaho. Ito po yung Ama na nagmamahal po sa atin mga kaibigan. Meron tayong biological father dito sa mundo, pero meron po tayo nag-iisang Ama na pinagmulan. Ito po yung ating Amang nasa langit. Ako'y naniniwala na kayo po'y naniniwalang mahal tayo ng Diyos. Kung paano tayo nagmamahal sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, kaibigan, mga anak, sa ating mga sinisinta, gayon din po, ang Diyos po ay pag-ibig. Kaya mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. At nais niya po tayong makapiling malang araw sa kanyang karian doon po sa langit. Kaya pakinggan niyo po mabuti ito na sinasabi po rito na ito po'y ang pagmamahal niya po ito dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ibinigay niya po ang kanyang kaisa-isang anak. Sino po ang kaisa-isang anak ng Ama na nasa langit? Walang iba po, narinig niyo na ang pangalang ito, si Jesucristo po. Opo, tama mga kaibigan, si Jesucristo po ang bugtong na anak ng Diyos na kanyang ibinigay. Anong ibig sabihin ibinigay po? Ang kanyang anak po ay nagkatawang tao. Mula po sa langit na naruna pasimula, kasama niya ng kanyang anak mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Siya po'y nagkatawang tao tulad po ng nangyari po sa atin. Tayo po'y isinilang bilang sanggol at tayo po'y namuhay rito sa mundo. Gayon din po ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po'y naging tao po, ipinanganak bilang sanggol, naging tulad po natin, kumain, nagutom, lumakad, tumakbo. Yun po ang ginawa ng Ama. Isinugo niya ang kanyang anak upang tayo po'y magkaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Si Jesucristo po yun. Alam ko pong narinig nyo na ang pangalan niya. Siya po ang ating tagapagligtas. Siya po ang bugtong na anak ng Diyos. Mga nanay, si Jesus po ang tagapagligtas ninyo. Mga tatay, siya po ang tagapagligtas nyo. Mga kabataan, wala po tayong ibang tagapagligtas kundi ang ibinigay ng Ama ng kanyang anak na si Jesucristo. At magtatanong po tayo, bakit si Jesucristo? Sapagkat si Jesucristo lamang po ang siyang nag-alay ng buhay para sa atin. Meron po bang namatay para sa inyo?
Siguro wala pa po gagawa na sa kabila ng ating kasalanan, kasamaan, tayo siyang may taong mamamatay sa atin. Kahit ang ating kaibigan magdadalawang isip, kahit ang ating kamag-anak ay magdadalawang isip na kanyang ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Pero ang ating Panginoong Jesucristo po, hindi po siya nagdalawang isip. Siya po'y nagkatawang tao at kanyang inihandog ang kanyang katawan. Namatay po siya sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan, upang tayo po'y magtamo ng buhay na walang hanggan. Di po ba siya po ang walang kasalanan, pero siya po ang ipinako. Dapat tayo po ang pinako sa krus. Siya po ang namatay, pero dapat tayo po ang mamatay. Siya po ang pinarusahan, pero dapat tayo po ang parusahan. Tayo po ang dapat may tapon doon po sa apoy ng impyerno. Pero dahil mahal po tayo ng Diyos, si Jesus po ang pumasa ng lahat ng ito. Imagine niyo po, inosente po siya. Siya po yung naging tao, hindi siya nagkasala kahit isang beses. Pero tayo pong punong-puno ng kasalanan. Namatay siya para sa atin nung tayo po ay makasalanan na. Imagine niyo po, sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating kasamaan, namatay pa si Jesus para po sa atin. Ganun niya po tayo kamahal, mga kaibigan. Kaya wala pong ibang tagapagligtas, hindi sino mang tao, hindi si Buddha, hindi si Lao-Tzu, hindi si Muhammad, hindi si Allah, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang siya pong ipinako sa krus, ang namatay para tayo po'y matubos mula po sa ating mga kasalanan. So malinaw na malinaw po, mga kaibigan, na wala pong ibang tagapagligtas ang tao, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Ngayon po, anong ating gagawin, mga kaibigan? Ayon po rito, sa salita ng Panginoon, ang ating tugon sa Facebook po, sa cellphone, sa messenger, pag tayo po'y chinachat, meron po tayong tinatawag na reply. Nagre-reply po tayo sa chat ng iba. So sabi nila na kumain ka na ba? Mag-reply po tayo, oo, kumain na ako. Gayon din po dito, kailangan meron po tayong reply. Meron tayong tugon sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Dahil po malinaw na pinatunayan na ng Diyos na mahal niya po tayo, di po ba walang duda? Aminado po tayo na ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin sa pamamagitan po ni Jesucristo. Ano pong gagawin natin ngayon? Ang gagawin po nating tugon, sabi rito, sumampalataya na po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sumampalataya po ay medyo na malalim na salita. Pero sa simpleng salita po niyan ay maniwala na may pagtitiwala po. Yung paniniwala na inaamin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo at nagtitiwala ka na si Jesucristo lamang ang makapagliligtas sa iyo. Yung paniniwala na hindi lang nanggagaling sa muso, ngunit galing po sa puso. Kasi po marami pong tao na akala nila naniniwala sila sa Diyos. Akala nila sumasampalataya sila kay Jesucristo, pero nasa muso lang pala. Wala po sa puso. Ang pananampalataya sa muso, hindi po kayo maliligtas niyan. Kailangan ng pananampalatayang bukal galing po sa puso. Ito po yung pananampalataya na hinahanap ng Diyos para po sa atin. Kaya ang sabi po ng Panginoon, sumampalataya tayo sa kanyang anak na si Jesucristo, sapagkat siya lamang ang ating tagapagligtas. So paano po natin ipapakita ang ating pananampalataya? Ganito po, mga kaibigan. Tunay po tayong sumasampalataya kay Kristo, na siya po'y namatay para sa ating mga kasalanan. Ang gagawin po natin, tumalikod na po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Hindi po pwedeng magpapatuloy tayo sa ating mga kasamaan, sa ating mga kasalanan. Kung si Kristo, kung tayo po'y naniniwala kay Jesucristo, namatay na po siya para sa atin. Di po ba, pag ikaw po'y pinaliguan ng nanay mo galing sa putik, babalik ka pa po ba sa putik? Di po ba, hindi na po. At pag bumalik ka, siguradong palo ka po sa nanay mo. Dahil pag nilinis ka na ng Panginoon, huwag ka nang magpakarumi ulit. At kaya kung naniniwala kang nilinis ka na ng Panginoon dahil sa kanyang kamatayan sa krus, kailangan pong talikuran natin ang ating mga kasalanan. Dahil sinasabi po sa Biblia na ang lahat ng tao ay makasalanan. Hindi po ba? Amen po ba na ang lahat po ng tao ay makasalanan? Mga kabataan, kahit bata pa, hindi mo na kailangan turuan mainggit, hindi mo na kailangan turuan mag-away. Kusa silang naiingit, kusa silang nag-aaway. Bakit po? Dahil ang tao po ay likas na makasalanan, mga kaibigan. Kaya tayo po ay lubang makasalanan. Kaya tayo po ay nangangailangan ng tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo po.
At dahil po sa ating kasalanan na ito, kailangan po tayong tumalikod, magsisi, iwanan, bitawan, itapon. Tulad po ng ginawa ko dati, ako po ay alipin dati ng bisyo, alipin po ng karumihan, alipin po ng kahalayan. Pero ako po ay nagsisi sa Panginoon at binago niya po ang aking buhay. Ngayon din po, ang tao po ay alipin sa iba't ibang klase ng kasalanan. Tulad ng pornografiya, yung mga malalaswang na panoorin. May mga tao mahilig manood yan, makinig yan. May mga mahilig magsugal, mahilig magbisyo ng magbisyo. Mayroong mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Mayroong mahilig magsinungaling, manloko, makiapid, mga lunya. Hindi nagpapatawad, puro galit ang nararamdaman sa kanilang puso. Di po ba samusaring kasalanan ang ating nagagawa? At aminado po tayo dyan. Kaya kung tayo po isasampalataya kay Jesucristo, humingi na po tayo ng sawad hanggat may panahon pa. Dahil kung tunay po tayong sasampalataya kay Jesucristo, kailangan po tayong tumalikod sa ating mga kasalanan bilang tanda po ng ating pananampalataya po sa Kanya. Upang sa gayon, sabi po rito, hindi po tayo mapahamak. Opo, wala po tayong choice mga kaibigan. Dahil ang Diyos po hindi namimilit, kahit ako po hindi ko kayo pinipilit, ipinapaalam ko lang po sa inyo ang mabuting balita at kayo po ang tutugon ayon sa inyong pasya. Dahil ang bola ay nasa inyo. Alam niyo po ang pula, ang itim at puti. Alam niyo po ang langit at impyerno. Alam niyo po na kilala niyo si Jesus at si Satanas. Nasa inyo po ang pagpipili ng inyong kapalaran, ng inyong buhay po. Pero sinasabi po rito, tayo po ay sumampalataya dahil mapapahamak po tayo. So hindi po choice na hindi po tayo sumampalataya sa Kanya. Dahil kung gagawin po natin yon, kung hindi po tayo sasampalataya sa mabuting balitang ito, mapapahamak rin po tayo mga kaibigan. Ano pong ibig sabihin mapapahamak? Tayo po ay mapapahiwalay sa Diyos at may tatapon sa walang hanggang kaparusahan doon po sa impyerno. Kasi sabi po sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Opo, ang kamatayan sa Biblia ay hindi lang po pagtigil ng hininga, hindi lang po nangangahulugang ililibing ka sa sementeryo. Ang ibig sabihin po ng kamatayan sa Biblia ay separation po. Tayo po'y mahiwalay sa Diyos at tayo po'y maitatapon ang ating katawan at kaluluwa po sa apoy ng impyerno. At sa lugar na po na yun, yun ang kakilakilabot sa kalagayan po ng tao. Doon po tayo mapaparusahan na walang hanggan. Yun ang sinasabi sa Biblia po na mapapahamak po tayo. At alam ko po na lahat tayo ayaw po nating mapahamak. Kaya po may panahon pa po tayo hanggang sa oras na ito na tayo po'y nasa mundo. Kaibigan, sumampalataya na po tayo sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Upang di po tayo mapahamak, kundi ang ating tatamuhin po ay buhay na walang hanggan. Dahil po, kung meron pong walang hanggang kaparusahan, meron din pong buhay na walang hanggan. Imagine niyo po, sa buhay na walang hanggan, sa muling pagkabuhay ng mga patay, sa mga sumasampalataya kay Kristo, bibigyan po ng panibagong katawan. Opo, katawan na hindi na namamatay, nagugutom, hindi na nagkakasakit. At ito po ay isasama ng Panginoon sa kanyang kaharian sa langit, magpasa walang hanggan. Kaya kaibigan, walang may tutumbas ito sa mundo. Kahit anong kayamanan pa rito, kahit anong pang trabaho ka, kahit gano'ng pang karaming pera, hindi po matutumbasan ng mabuting balita na ito, ng buhay na walang hanggan ito. Dahil ang lahat po ng bagay sa lupa, pansamantala lamang po. Kaya ang nararapat nating gawin, ang pinakamatalino nating hakbang na dapat gawin sa ating buhay, tayo po'y sumampalataya na kay Jesucristo. Sapagkat sabi ni Jesus, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Ako ang buhay, ako ang katotohanan, ako ang daan, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. At sabi pa ni Apostol Pablo, walang ibang pangalang ibinigay sa ilalim ng langit para sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pangalan lamang ni Jesucristo. So mga kaibigan, napakasimple, napakaiksi, pero napakalinaw po na ang ating kaligtasan ay matatamo lamang natin kay Jesucristo.
Yung reliyon po natin, hindi po tayo maliligtas yan dahil hindi yan ang ipinako sa krus. Yung ating kabaitan, hindi po sasapat yan dahil marami po tayong kapalpakan pa rin. May mga taong mabait pero marami rin nagagawang kasalanan. So wala pong makapagliligtas sa atin kundi ang ating Panginoon lamang, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kaibigan, ako po'y magtatapos na at alam ko po na may mga tao rito na kinakatok ng Panginoon sa kanyang puso. Sabi ng Panginoon, ako'y nasa labas ng pinto, kumakatok ako, magbubukas ng kanyang pintuan, papasok ako. Kaya kaibigan, kung nararamdaman mo ang pagkatok ni Jesucristo sa iyong puso sa oras na ito sa pamagitan ng kanyang mabuting balita, buksan mo na ang iyong puso. Ito na ang araw ng pagliligtas para sa iyo ng Panginoon. Huwag mo itong ipagwalang bahala. Huwag mo nang palagpasin. Huwag mo itong i-take for granted. Dahil ito na ang pagkilos ng Panginoon upang ikay maligtas. Sabayan mo ang panalangin na ito, kaibigan, kung nais mong kapasukin si Jesucristo sa iyong puso. Banggitin mo sa iyong labi, banggitin mo sa iyong isip, banggitin mo sa iyong puso ang paghingi ng tawad at pagkilala kay Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Sige mga kaibigan, sabayan mo ang panalangin ito. Ikaw na nakikinig ng mataimtim sa oras na ito. Kilala mo ang iyong sarili, maririnig ka ng Panginoon. Sabayan mo ang panalangin na ito. Sabayan mo ang panalangin ito, kaibigan. Sabihin mo ang ganitong panalangin: Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas, bilang aking Panginoon, bilang aking Diyos. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Naniniwala ako na ikaw po'y ipinako sa krus, ikaw po'y namatay, inilibing ka pa, ngunit muli kang nabuhay sa ikatlong araw. Tanda na ikaw po ang aming tagapagligtas, ang bugtong na anak ng Diyos na kanyang ipinadala upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Maghari kay Jesus sa puso ko, at mula ngayon, gabayan mo kong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking panalangin sa pangalan lamang ni Jesucristo. Amen. Salamat po mga kaibigan. Alam ko po na sa ating pangangaral ngayon, maraming mga distraction, maiksi lang ang oras. Pero bilang panghuling paalala ko po sa inyo mga kaibigan, pag-uwi nyo po ng bahay upang higit nyong maintindihan ang kalooban ng Panginoon, basahin nyo po ang inyong Biblia. Ang Biblia po ay hindi dinidisplay. Ito po ay isinasulat ng Panginoon sa mga lingkod niya upang makarating sa atin, mabasa natin at malaman po natin ang napakagandang kalooban at plano ng Diyos para sa ating buhay upang tayo pong lahat ay magkasama-sama balang araw sa kanyang kaharian at hindi tayo mapahamak o maitapon doon sa impyerno at maparusahan na walang hanggan. Mahal po tayo ng Panginoon. Tawagin po lagi natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at lagi po tayong manalangin sa Kanya at basahin po ang Kanyang salita. At ang Diyos po ay na mahabagin at mapagmahal po sa atin, Kanyang ipagdisisiwalat ang Kanyang kalooban sa bawat isa pong, sa bawat pusong naghahanap sa Kanya ng buong puso. Salamat po. Ako po ay mananalangin na Panginoong Hesus, salamat po sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makapakinig ng iyong salita. Patuloy yung pong pagpalain ng iyong